Hello, welcome to my channel Camp Boss Dar. May isa na naman po akong tatalakayin tungkol sa sinasabing ang mura ng buko ay isang gamot sa bato o kidney. Tunghayan po natin ang pahayag na ito. Let's go! Senior sakit sa bato. Ang ilang karaniwang mga sakit sa bato na maaaring maapektuhan ang mga matatanda ay ang mga sumusunod. Bato sa bato, kidney stones. Ito ay mga bato na nabubuo sa loob ng mga bato sa bato at maaaring maging sanhi ng matinding sakit sa likod o tagiliran, at maaaring magdulot din ng paghihirap. Bato sa pantog, gallstones. Ito ay mga bato na nabubuo sa loob ng pantog at maaaring magdulot ng sakit sa kanang bahagi ng tiyan, malapit sa ibabang bahagi ng dibdib, at maaaring makaranas ng pagduduwal o pananakit ng tiyan. Bato sa pantog, gallbladder stones. Ito ay mga bato na nabubuo sa loob ng pantog at maaaring magdulot ng sakit sa kanang bahagi ng tiyan, malapit sa ibabang bahagi ng dibdib, at maaaring makaranas ng pagduduwal o pananakit ng tiyan. Mahalaga na ang mga matatanda ay magkaroon ng regular na check-up at kumonsulta sa kanilang doktor upang ma-diagnose at mabigyan ng tamang paggamot ang anumang mga problema sa bato. Mga gamot sa sakit sa bato. Ang paggamot para sa mga sakit sa bato ay maaaring mag-iba depende sa uri at kalubhaan ng kondisyon. Narito ang ilang posibleng mga gamot na maaaring ipreseta ng doktor. Analgesics. Ito ay mga gamot na ginagamit upang mabawasan ang sakit at discomfort, tulad ng paracetamol o ibuprofen. Alpha blockers. Ito ay mga gamot na maaaring makatulong sa pagpapakawala ng mga bato sa bato o mga pantog sa pamamagitan ng pag-relax sa mga muscles ng bato o pantog, tulad ng tamsulosin. Spasmolytics. Ito ay mga gamot na ginagamit upang mag-relax ng mga muscles ng bato o pantog upang makatulong sa pagpapakawala ng mga bato, tulad ng dicyclomine. Antibiotics. Kung ang sakit sa bato ay dulot ng impeksyon, maaaring ipreseta ng doktor ang mga antibiotic upang labanan ang impeksyon. Stone-dissolving medications. Sa ilang mga kaso, ang mga gamot na maaaring magtunaw o magpigil sa pagbuo ng mga bato sa bato o pantog ay maaaring ipreseta. Surgical interventions. Sa mga kaso na hindi maresolba ng mga gamot, maaaring kailanganin ang surgical intervention tulad ng lithotripsy, pagdurog ng bato sa bato, o pagtanggal ng pantog, gallbladder removal. Mahalaga na kumonsulta sa isang doktor upang makakuha ng tamang diagnosis at tamang gamot para sa iyong kondisyon. Karagdagan tungkol sa buko na ayon ay magandang gamot sa bato o kidney. Bubot o mura na buko. Ang bubot na buko ay maaaring mabili sa mga palengke o tindahan ng prutas. Ito ay hindi gaanong sariwa at karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga pagkain at inumin tulad ng buko juice o buko salad. Ang presyo nito ay karaniwang mas mura kaysa sa sariwang buko. Gamot ba ito sa kidney o bato ang pag-inom ng bubot o sariwang buko? Ang pag-inom ng sariwang buko o ng katas ng buko ay maaaring maging bahagi ng isang malusog na dieta para sa mga taong may problema sa bato o kidney. Ito ay mayaman sa tubig at may natural na electrolyte tulad ng potassium, na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng tamang balanse ng likido at electrolyte sa katawan. Gayunpaman, hindi ito sapat na gamot para sa mga medikal na kondisyon. Mahalaga pa rin na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamot at pangangalaga sa kalusugan ng bato o kidney. At sana ay naibigan nyo ang aking video tungkol sa sakit sa bato o kidney at sa tamang paggamot at kalagayan nito, at muli huwag kalimutan subscribe ang aking channel, like and share para may bago kayo update sa susunod kong video, at maraming salamat po.